Kitsa pa absent line. Ang to, nandun pa yung dalawa sa machine shop. Yung turno pa. Uwi, sir. Amoy si Juan. Si Jobert. Hubert. Si... Pero nakaturno yata sila kapon doon. Kuhanin lang yun. Mandi, ano na kayo ha? Practice na. Oh, so umalis na yung ano natin, tatlong aspirant Peter. Sino kaya ang ano doon? Unang makasampa? Sabay yung tatlo, sir. Si Kay Kaoy. Dili. Ha? Kung isa na... O di, ano na, kumbaga, silang lahat makasampa, pero yung mauna ba? No? Anyway, good morning sa inyong lahat at sa ating mga viewers, followers, subscriber. So kahapon may dalawang nagsabay umalis. Kahapon si yung taga Cagayan de Oro, si Jobert Salvo, at saka si Alex Pedrosa. No? Cagayan de Oro yun siya, no? Si Salvo at saka si Pedrosa, ano yun, taga rito lang yan sa Butuan. Yung Joyride. Pero si Pedrosa, dating nagtrabaho sa Pipe Peter. Tagal sa Maynila, kasi nagpunta din ng Maynila, walang mga passport, si Mansbook. O di, kano katagal doon. So, ano mo sila, trabaho, tapos process sa mga documents, hanggang natapos, hanggang nakasampa. Medyo matagal-tagal lang, pero ano pa rin, kasampa pa rin, di ba? Karaos pa rin. Good morning, Ma'am Eunice. Ikaw lang isang female natin na ano ngayon yung dalawa. At, ano ba? Dalawa nga. Si Hins at saka si Juan. Giselle. Wala pa. Sige, anyway. Kung sino lang talaga yung magpupursige, magsipag ba, magtiyaga, yun lang ang makakuha ng ano, Vic, yung benepisyo ba? Diba? Kasi pag hindi kayo magtiyaga talaga, sacrifice, mahirapan kayong mag-abroad. Di ba? So ngayon, nandiyan na kayo sa trabaho, environment, sa trabaho na kayo. So tiyaga pa rin. Asan yung ano natin, Dong Elray, kuhanan mo yung ano natin, hot water doon. May tubig pa ba kayo? Kasi kung wala, di pa-deliver kayo na San Miglite. Oh. Oh, maglantay. Nadali ang nawala. Ako, sir, nabutan, sir. Sa LRT. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Pag nandyan kayo, shout out maglantay pa. Basi siguro papatay-patay. Ayaw pa ilad Bisaya. Abay, kita'y mangilad des Manila. Kasi sa LRT, LRT yan, siksikan yan. So dito lang yung cellphone mo o saan, o sa bag. Kaya sabi ko, yung bagpack nyo dito. Yung cellphone naman, nasa loob ng bagpack, nakaganyan yan. Kasi kung dito lang yan, tapos yung bagpack mo sa likod, nandyan yung cellphone, kikis-kisin ka ng malusog na dibdib dyan. Ganyan, ikaw naman na SM ka, tuwang-tuwa ka naman. Eh, wala to sa probinsya. Di ba? Malulusog, dumbul-dumbulon ka ba sa bumper ba? Pagbaba mo sa LRT, wala ka ng cellphone or wallet. Kaya alerto kayo. Alerto kasi dudumbulin man ka ng malusog na dibdib. Kagaya ng chip ko, taga Cavite. Tuwang-tuwa, imbis kay bababa siya ng Carriedo. Galing siya ng dito sa may Baklaran. Bababa ng Carriedo. Malusog man yung dibdib na nakaano sa kanya, ganyan, inipit daw siya, dalawa kanya. Nagbaba siya ng ng monumento. Nalagpas siya sa Carriedo Station kasi swerte na to. Jesus, pagdating sa monumento, wala ng wallet. Sa UN, sir, maraming ganyan. Ay, so sa Maynila, yung LRT, lalo na ngayon, andurokot, dyan, maglakad kayo dyan sa Avenida, yung bagpack nyo, wallet nyo, cellphone, mga relo na ilagay nyo sa bagpack talaga, ganyan talaga maglakad, dito sa harapan. Yung isang kamay mo, nakaganyan talaga yan. Alerto ba? Maglantay, paano tayo yan? Ngayon. Buti, kung marami tayong scrap, pwede natin ibenta para makabili sa maglantay ng cellphone. Diba? Kaya yan ko sa inyo, alerto talaga sa Maynila. Ngayon, lalo na ngayon, maraming mga bad guy dyan sa kasi marami na balik na yung mga drugs. Ingat. Gabi, secure na kayo, wag na kayong paggala-gala. Ganon din dito. Dito nga, may nawala na underwear, 2 brief, lawlaw, hindi ngayon na-recover Di ba? Di ba? Hindi man na yung ko, naiwan ko dyan sa yung seed ko ba? Ano na yun? Thank you, sir.
2010, 15 years na yun. Yung seat ko na yun, yung ganun. Yung napagandang lalaki sa akin, yung kulay itim. Wala na eh. Nung tapos kong gas building na, ano ko dyan sa ano. Oo. Kaso may ano man yun, nakakasira ng mata yun. After 1 year, mabulag yung, ano ba? Nakuha. O, kasi magkakasira yun eh. Ay, uli na lang to, Jod ninyo. Hindi nga, maglantay. O, at saka si kasama niya, si si Jitli ba, yung kasama niya palagi. Panggordya, o. So, paano yan ngayon? O, sa nagkuha ng cellphone niya maglantay, sa uli ninyo, kasi 20 years ang pinaghirapan yun. Ipon-ipon, piso-piso, araw-araw yun. O, kaya huwag kayong papatay-patay sa Manila. Ah? Sino pang hindi nakapunta ng Manila? Hands up, huwag kayong mahiya. O, di ba? Marami pa kayo. So, kailangan talaga alerto. Diyan pa lang, pagbaba niyo sa magbarko kayo, pag diyan pa lang sa pier ng, ano na yan, pagbaba sa barko, marami nang mandurukot dyan. Wala. Oh, diyan din sa, ano, sa mga jeep, ha? Alerto din kayo dyan. Kasi may modus dyan, git-gitin ka, ano ka, yung, git-gitan ba, tapos laglag barya ba? Dudukutan ka ng wallet or saka cellphone. Oh. Wala na, iba ang ibang ano sa'yo, git-gitin ka, ikaw naman, usog-usog, laglaga ng barya, wala. So, alerto talaga. Ha? Huwag kayong magpaloko doon, bay sa, Manila. Pero babae kayo naman manloko, mga Bisaya, hambog mo si Manidong. Diba? Hindi pa siya pumasa sa trade test, na nakawan pa ng ano. Ganyan lang buhay, maglantay, wag mawala ng pag-asa, tuloy pa rin. Manghablot ka rin ng cellphone dyan. Bawi, hatiran ka lang ni Kin ng pagkain sa kulungan. So ganyan, alerto, at least aware kayo ha. First time natin ma-product ng Good Choice. Ilan na yung natin? 300 na mahigit. Kulang-kulang 400 na. Shout out pala si Lloyd Abiti, nasa Taiwan siya, no? Landbisman yun. So sa Taiwan, sabi niya, sumasahod siya ng mga 59,000, 55. Bawasan mo ng mga kuan. O, mga lahat dyan kasi padaanin niyo mo ng ano. Thank you, Elre. Sa Taiwan kasi, dyan, maraming mga Pilipina ba, kababayang Pilipina. Ngayon, kung may sakit ka sa aso, ubos pa rin yan. Ha? Ito ba, may sakit sa aso to. Maraming Pinay dyan. Sos. Pud ang welding rod mo dyan, pag hindi ka alerto dyan. Shout out ating mga kababayan sa Taiwan. No? Hong Kong, ganun din. Singapore, ganun din. Kaya pag landbase kayo, asan si Vic? Ito, asan si IT natin? Wala pa. Sino pang isang landbase natin? Si Ma'am Eunice, mag-landbase ka na lang din, ma'am. Dual ang kunin mo, ha? Para makabawi ka kagad sa gastos. O, pag wala ng pira, tulungan natin si Ma'am Eunice. Tag 100,000 bawat isa. O. Biko, Infanta, Infanta ka, no? Anong ka? Quezon, sa yung nakapag-welding kayo? Vertical. Ikaw, bay? Ayos na? Welding na? Kailan paglabas mo after 3 months, kasing liit ka na kay Ken. Ha? Hindi nga, itong yung mga malaking, sino yung nasabit sa medical, isuot mo yung coverall mo, no? Sino yung nasabit sa medical natin, BMI sa Manila, si Jid. Shout out Jid, mag-produce ka. Jid Ubihas ba? Ano daw siya? Yung sa BMI ba, malaki man ang tawang kasi. Parang si Jid din yung taga-bayugan natin. Huwag kayong kampante, kasi, kailangan talaga, medyo reduce. Pag nasa barko na rin kayo, masarap ang pagkain, mag-control din kayo sa pagkain. Mahirap magpapayat kaysa yung payat kaya magpataba. Mas madali. Di ba? Tama ba, bay? Mahirap. Lalo na pag mahilig kayo sa malamig na tubig, malamig na mga drinks, nako. Talagang yan.
Dali ra mo magpapalo. Dali rang pabayat. Puyatin ka na lang 2 linggo, payat ka na eh. Ha? Dali lang payat. Pag iniwanan ka ng boyfriend mo, ay talagang payat ka agad. Girlfriend. Ako dati bay, iniwanan ko ng girlfriend bay. Isang buwan bay, payat ka agad ako bay. Payat bay. Wala mang tulog bit, puyat ka man bik. Puyat. Pagdating ko ng Maynila, Jesus, taba, Peter Jim. Dami magwapa diri. Jesus. Ermita, gitna ng Ermita, tapos mga kabilaan dyan, boarding house mo, pa Jesus. Malate, sir. Malati, Ermita. Maria Rosa, Jesus. Ha? Oh. Tambayan ng mga... Si Jan, tong staff na to. O Jan, shout out Jan. Baka iba yung wini-wielding mo dyan, ha? Dapat mag-focus talaga kayong mga applicant man, mag-focus talaga sa training. Wag mo na yung hiwa, yung group na naka 3G. Wag yan. Ha? Bibil, naka-bibil ng 45 degrees tapos naka-vertical position, 3G. Yun ang pukusan, patay ka. Mamalasin ka niyan, bay. Mamalasin ka. Tapos yung may taking sa gitna. Lumabas ang kanina, rutpas eh. Lumabas. Ay. O shout out. Ingat kayong tatlo. Ano dyan? Sino yun? Estrella, si Estrera, si Pamiroyan at saka si Rodel. Ha? Ingat kayo dyan. Baka kayo naman madukutan ng cellphone. Ako. Importante yung cellphone kasi nandyan yung mga contacts mo ba? Di ba? May Gcash, sir. Pasulod. May Gcash pa? Ay, sos. Kaya yung Gcash ko, ang sulod lang ngayon, 400. Sino kayo magdagdag niyan? Dahil mo Gcash mo, sir. Hindi malagin mo sa application code. Hindi mo paano mo ito daan. Recover, unsa na akong kuan ga ni sir? Unsa gay code ana akong Gcash? Kuan lahir ba ng Gcash karon kay ang kuan niya ani kaning murag iyang unsa na di ba naman ay dati pila lang 50,000? Karon kana ako updated na 500 million ang ano daw? Pwede mo Gcashan? Kaya mag Gcash na mo bay? Punon. Ay. Palawan boy, mag-ano ka ha, sa kuan, trabaho ka muna doon sa ano, kasi March bang ano ninyo? Sino kasabayan mo? Kayo Mike? Mike McLean, kayo mag-ano? March na lang may service. O BT, sabay na kayong ano, product ng good choice. Pero kailangan yan, magbayad na kayo, di ba? Bayad na. Magbayad niyan doon, kahit kalahati lang muna. Pulipod. At kahit 1,000 lang. O, pwede na. O kayo ngayong wala pang ano dito, mag-ano na kayo. Para isang batch kayo ba, 25 product ng good choice. BT. Walang discount. Kaya may discount ba dito lang sa training natin, pero yung ibang ano diyan, walang discount yan. Kung ayaw mo, di wag. Pero sa atin dito, pwede lang usap-usapan, di ba? Birds, sino naggupit sa'yo? Nahuli na ba yan? Nahuli na ba? Nahuli na? Nakaposas na eh. Ayos, pang polite talaga yan. Pang polite talaga yan. Bagong baba na yan. Bakita lang yung barko. So, ano naman, yung dalawa natin, kumbaga ano na yun, bugbuganay na sila sa trabaho. No? Si Pedrosa at saka si Juan, kaya kayo talaga, ano kayo sa trabaho. Kumbaga kailangan sanayin niyo yung katawan ninyo na trabaho. Ha? Para pagdating sa barko. Good morning sa inyo dyan na mga sir, no? Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa ibang bansa. So Saturday ngayon. So ano ba ang nakita na ba yung mga na-missing sa Devon ano? May nadagdagan, sir. Sobra sa bilang, sir. Sobra sa, yung nakalagay ba sa, ano, sir? Declaration? Declaration nila, sir. Sobra na yung nakita na patay, sir. Over passenger yata sila. Yung sa pere. Yung pere. Yan naman kasi talaga yan, ano na yan. Pag hindi, yung Coast Guard, maluwag. Talagang ano yan. Kasi ang tao, hanggat walang pipigil yan, sasakayan kasi ang ano niyan, makauwi. Yun ang ano dyan. So ngayon, very sad. Dami nang namatay na ano natin, lumubog dito sa history ng mga passenger sa Pilipinas. Yung barko naman na MV Devon Bay ba yun? Nakita na ba yung kapitan at saka Juan? Wala pa no? May taga Bohol doon eh. May taga-ball,
Oh, so ano natin, kondolin sa family, no? Yung kapitan parang Eagles yun. O kondolin sa family, kuya pala yun. Bata pa yun si ano, kapitan, mga 40s, 40 siguro yun. 40 plus. So, yung kargamento kasing iron ore, ano yan, delikado ba? Kailangan pag-loading yan, pag-loading sa kargamento, sa lupa, o sa yung iron ore na yan, kailangan tuyo talaga. Saka panay kuha ng sample yan. Ha? Ngayon kasi kung putik yan, kung medyo basa yan, pag-loading yan, so pag nabigas yun yan, may tendency na magiging, ano ba, putik, malapok siya ba? Lapok, parang lugaw ba? Lugaw. Oh, hindi yung magiging water laga na ano siya, malapot siya. Para siyang tawag nito, daruhan ba? Yung kalabaw, tunaan sa kalabaw ba? Lapot ba? Maging malapot siya. So ngayon, yung barko, pag tagilid na yan, nakalahati na nalusaw na yung kargamento na na yan, mabigat man yan. So pag lusaw niyan, yung lapot niyan, tatagilid, hindi naman kagayas tubig na babalik yan sa So magtagilid na yung tatagilid na yung barko, glisting na siya. So yan ang dahilan bakit mag-capsizing ba? So, very kuan yan, kailangan ang mga loading, dyan, loading master, foreman, chief mate, mga official, kapitan, talaga, close monitoring. Kaya bawal yan mag-loading ng ulan. Kasi man yun, mabasa man. Wala. Very sad. Hero si kapitan, pero namatay man din. Hero siya dahil siya ang huling bumaba doon sa hindi niya iniwanan yung barko hanggat hindi nakaano yung mga crew. Wala. Mamaya kayo, wag naman, paglubog yung barko, magpakahiro kayo Peter, magpaiwan Wag Bahala na dyan. Pag sinabi na abandon ship, wala na, punta ka agad sa lifeboat, life raft. Kaya mag-ano kayo ng survival dahil yan. Saglit lang. Tatagilid na yung barko niyan. Listing na yan. Wala namang bagyo yun. Pag binira pa ng alon yan, wala na. Capsize na yan. Wala. Ma'am Eunice, sa'yo, dapat passenger mga barko mo. Kasabay ka ni Pinay Wilder, Pinay Wilder. Ilang taon ka na, ma'am? 20, 30? 35. 36 this March. Ay, swerte. Uy, happy birthday. Advance, no? March. Igulat na siya. Bata pa. Si ma'am, parang 18 years old pa lang. Yan ang dyan. Wala pa. Ate. So yan ang dyan, no? Yun ang, kumbaga, natin, no? Mahirap ang buhay ng seaman. OFW, hindi lang seaman. Lahat ng OFW, mahirap ang buhay. Pero, kailangan talagang magsipag, magtiyaga, mag-abroad para at least makaahon sa kahirapan. Kasi pag hindi kayo mag-abroad, dito lang, lalo na may anak ka 3, 2, or wala kang anak, pero 5 namang girlfriend mo. Patay pa rin, di ba? Idagdag mo na yung anak mo sa kahirapan, sir. Diba? Kaya walang yan, pag hindi kayo magsipag, magtiyaga, pundar talaga. Yung kahirapan, tuloy-tuloy yan, cycle man yan. Makling, cycle man yan. Takipan ko muna yung kopi kasi malamig. Parang ang buhay natin, parang gulong daw, or parang relo, 12, 3, dito 9, 6, di ba? So, ibig sabihin, pag mahirap ka talaga, nandito ka talaga na, yan, bilong, di ba? So, kailangan kang umangat, o palagay mo dito, makarating ka na dito sa 9 o'clock. So, kailangan ka pa rin dito. So, pagdating dito, tanda ka naman din, mga mo edad mo, 55, 60, so retiro ka na kaagad, di ba? So, magtayo ka na kaagad ng, pang kabuhayan. So habang tumatanda ka, dito may sarili ka ng kanyan. O pag nandito ka na, saan na napupunta yan? So wala na. Hindi ka na mapakinabangan, Birds. Pag dito ka na, Birds. Signing off. So pag dito ka na naman, na dito,
Oh, ano ka na naman? IRP. Di ba? Bata hanggang pag naaral tapos magtrabaho hanggang pagtanda naman dito, ganyan lang. So ang average ng edad para mabuhay tayo mga Pilipino, ilan lang mga 70 siguro kasi mga 70 kasi marami tayong bisyo, di ba? Maraming bisyo, inom, magsigarilyo pa yung manigarilyuhay, red horse, sanduay pa, babae, tagdalawa pa. Oh. Akin siguro, mga abot siguro ako ng 75 kasi wala man akong chicks. 5 lang naman sila. Ay, kalay, patay na nun ako ngayon. Oh, ito nga yung natin, edad. So dapat mga kung 50 pa lang, na kaagad kayo 45, ito mga bata pa. Pero si Ken, kaya makaabot ito ng pagka-chief engineer. Pati yung isa, ito, maging chief engineer din. Chief engineer. Pakilala yan. Sir, kayo kung chief engineer siya, sir, Oo, dahil pag mag-welding kayo doon, product ng good choice, tapos parang yung senior ko na welding, wala talaga, hindi kayo kikilala nyo. Kahiya man si Ken yan at saka ito. Yan. So, ganyan lang ang Ngayon kayo, magpundar talaga kayo ng skills. Mag-build ng skills para kayo maka-abroad. So, pag naka-abroad na kayo, diskarte na kayo sa pira ninyo. Diba? So, pag may pira na kayo, anong gagawin nyo sa pira nyo? Depende na sa inyo yan. Diba? Si Elry, 19 pa man yan. Di pa pwede mag-abroad yan. Dito pa yan, mga 2021, mga 2 years pa na. Kung gusto niya mag-abroad. Kasi ayaw man niya maging mayaman kaagad. Nagbayong man yan. Bayong. Sino pang bayong? Wala mang girlfriend yan. Walang girlfriend, boyfriend siguro. Asan si Kwan? Saturday pa lang yun si Kissy, di ba? Wala. 19 pa yan si Elry, pero matanda ka, bata ka pa tingnan, ilan? 24 ka na, palawan, di ba? Si Elry kasi yan, tawag niyan doon yan sa bundok, sa lupa, Saka ba? Nga lupa. Wala na tayo welding radong. Oh. Alam niya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basta kayo steel plate, mga plates natin, So next week kayo mga na kayo, ipkaw, tayo daw Dong, itising natin yung machine natin mamaya kung anong doon Ikadalhin mo doon sa... Wala? Hindi, walang power? Trip off. May problema sa ilalim niyan. Mahal yung machine natin. Dili mo gana. Basi baliktad ang nimo. Torch. Negative. Tapos na yung natin, 85,000. Hindi pa bayad yan. Mga kalahati pang bayad utang natin dyan. Kaya alam na this. Power. Kaya yan nyo talaga. Sa barko ingatan nyo talaga yung magamit ninyo. Kasi kayo, Peter, kayo ang in charge. Kahit sa landbis, ingatan nyo talaga yung magamit ninyo, bay. Mahirap pag wala kayong gamit na kuan. Kayo rin mahirapan. Inventory every 3 months. Inventory yan. Ako, ko yan, may notebook ako dito. Magdala kayo notebook. Niyan? 3 piraso. Yung ganyan ba na, ganyan kalaki, ganyan. Pocketbook ba? Kasi pag yan, may sira, ililista mo yan kung ano yung nasira. Alang angle grinder. Kuhanin mo yung serial number. Kasi naka-encode man yan sa computer. Pag niyan, remarks doon, damage. Cannot be repair. So, ang ibig sabihin, cannot repair, dispose na yan. Paalam mo na yan kay first engineer, doon na yan sa basurahan yan, garbage na yan. Di ba siguro gumagawa niyan, sir? Hindi. Ikaw, Peter, kailangan yan. I-submit mo lang kay first engineer yan, or second engineer. Dito sa Asia, first engineer. Japanese at saka Koreano, pero pag doon kayo sa European, second engineer.
Iba ang ano ba, yung ranking position. Oh, mayroong mga ano niyan, junior. Junior, yun na yung mga assistant. Junior engineer. Pag ano ba pala sir, na trainee Peter yung sakyan mo, ang trabaho mo pa rin, Peter rin talaga sir. Peter talaga. Pero hindi lang Peter, all around ka. Pag sinabi, baklasin mo yung kubita, ayusin mo yung linyada doon, birahin mo na yon. Ganyan yan. All around nga kayo. Specialist nga kayo sa barko. So advantage kayo pag mag-official na kayo, kagaya kay Prince Guminang. Yung chief engineer niya, dating Peter. So, grabe ang ano nun. Sabi ko, pakitaan mo ng gilas, bay. Ha? Welding ka na nakambitin. Baliktad ba? Ha? Sabi niya, sir, ano daw yung kung chief engineer to na Pilipino, dati siyang Peter. So, pag dati siyang Peter, alam na yung trabaho ng ano na yan. Alam mo na yun. Kaya hindi basta-basta yan. Ngayon, pagdating yan sa opisina yan, pag yan ang mag-interview, talagang trabaho talaga ng Peter. Gisado ka talaga. No? Pero wala yan. Yung trabaho ninyo sa barko, matutunan yan. Basta yung attitude nyo, maayos ba? Madali kayong turuan ba? Willing to learn kayo. Ha? Hindi yung di ka nga marunong, wala ka pa, hindi pa ka interesado, wala rin. Di ba? Matigas ang ulo mo dahil, anong tawag niyan? Iba yung, working behavior, attitude mo. Ano ka, kumbaga, may sarili kang mundo ba? Pero mahina ka, willing ka maturuan kasi yung first engineer, chief engineer, minsan lalo na sa mechanical, sa makina, main engine, turuan ka man yan. Mag-grind, example, mag-grind kayo ng exhaust valve spindle, valve seat. Turuan ka niyan kung paano ang clearance, may ano yan, maximum clearance niya. Gap, sukatin mo siya ng gauge yan. Pag wala na, maluwag na yung hindi na pwede yan. So, dadalhin na yan sa shore. Doon na yan, bibuild upan, i-repair na naman uli yan. Yung mga piston ring sa main engine, tuturuan ka ni first engineer niyan. Sa piston crown, tuturuan ka. Ngayon, kung interesado ka, pero pag hindi ka interesado, ay hindi ka rin tuturuan. At saka mayroon ng first engineer, madamot sa kaalaman. Ayaw nila magturo. Ayaw nila magturo. Kaya maswerte kayo pag first engineer ang tawag nito, yung hindi madamot ba? Mabait, turuan kayo. Turuan mo rin, pag hindi yung first engineer mo, chief engineer, di marunong magturno, hindi marunong mag-welding, gas welding. Shout out pala si Chief Engineer De La Cruz, yung nagdala ng coverall dito, no? Good morning dyan sa'yo, sir. Happy vacation. So, turuan niyo rin. Huwag kayo magdamot sa nalalaman nyo ba yung abilidad ninyo, ha? Kasi darating ang time, maglipatan sa kabilang barko, nandun, kita naman kayo, ayos. Pangalan mo pa lang, bago ka sa sampa, nandoon na yan. Pag halimbawa, nandoon sa first engineer. Titingnan mo niya kung sinong Peter na sa sampa. Ay, ito si Borge, ayos to Galing to, baki-baki ang sayo nito di ba? Pero pag wala sa ayos, diyan pa lang, pagdala pa lang ng, pag-send pa lang ng letter sa opisina na itong pangalan ng Peter, hindi na yan. Kukontrahin na kaagad yan. Kontrahin na kaagad yan. Hindi na yan. Kasi ang approval niyan, ng papalit sa'yo na Peter, doon sa barko yan. Kapitan, chief engineer, first engineer. Magtanong pa yan doon. Kilala niyo to si Peter, Giluka? Ay, oo! Ano yan, sir? Hindi mahilig sa inom yan. Friday night yan. Talagang yan. Isang kahong beer yan. Tubig lang yan. Magaling pa sa kanta yan, sir. Di sampa. Kagad si Peter Jim. Ganyan yan ang labanan sa barko. Pero pag wala ka sa ayos, wala talaga. Sa landbase naman sa inyo, mga landbase, kailangan matapos ninyo yung kontrata na 2 years. With good performance. Ibig sabihin, kailangan yung ninyo, report sa agency ninyo, for rehire. Ibig sabihin, for re-employment ka. Pero pag hindi na, not for rehire, alam na this. Ibig sabihin, maghanap-hanap ka na ng ibang agency. Alsa balutan ka na. Mabigat ang labanan sa kanila 2 years. Kailangan yung buong 2 years, pakitaan mo talaga ng magandang performance at saka yung yung disiplina, yung attitude.
Mabigat yan, 2 years na ano, na di kagaya sa Siman, 10 months. Oh. Kaya yan, sir. Tulad dito na... Kaya. Ako sa 2 years, sir, na 500 lang araw. Oh, day doon, may sahod ka ng 150,000, Vic. Wala na, Vic. Diba? So, ganyan ang ano doon talaga sa, Makling. Ha? Message na si Utol. Ano ka na? Marunong na turno doon? Nakagawa ka na ng project? Asan? Nandoon? Oh, tingnan natin yun. Pati si Kalang. At saka sino kasama mo? Oh, 4 lang kayo doon, di ba? So, yan ang ano ninyo. Yan ang, kumbaga, performance kasi kapag tayo na masukan, performance ang labanan dyan sa ano mo, sa skill at saka sa ano mo ba, yung Communicate, sir, ba? lalo na pag magaling ka sa English ba, tapos galing pa ka sa galing ka pa sa trabaho, report safety, magaling ka safety, wala. Rehire ka talaga, automatic yan. Baka bago ka uwi, mayroon ka ng flight detail pabalik. Kasi request ka man yan. 2 months before, ano yan? Okay, this, Mr. Vic, ano yan, balik na yan. Please arrange the ticket. Return back to this company. Di ba? Ganyan yan. Pero pag wala, ganon din ang seaman. Ganyan din. Hindi ka pa na, ngayon, wala, hindi ka na, hindi ka na kausapin na, yung sabihin na, babalik ka pa dito or hindi ka na makabalik. Sabihin, hindi ka na sabihan na hindi ka na pwede bumalik dito. Hindi yan. Wala. Doon lang yan, sa email lang yan. Not for rehire ka na. Yan ang yan ang mahirap ba? Ang mahirap dyan kung maraming yung may sip-sip ba? Siraan ka. Sa bagay, hindi man maniwala yung tao yung taga-opisina kung isang tao lang ang sa'yo. Magtanong man din yan sa mga kasamahan mo. Validation yan, pare. Lahat, 25 kayo, yung 10 dyan, tatanungin talaga ano bang status to ni Peter dyan sa onboard barko. Bakit hindi na siya pabalikin? Not for hire na siya. So doon na yan, pag totoo yung mga marites doon sa hindi ka na talaga yan. Sabihin ka lang sa'yo ni port captain or sa crewing na, okay Pete, di man maganda yung report po doon sa barko galing, hanap-hanap ka muna ng agency, diba? Diba? So ikaw ngayon, punta ka na naman ng Lunita. Standby ka naman doon. Wala, ganyan ang doon sa talaga. Always ang yung agency ba? Hindi ka Sa akin, sa 11 agency, isa lang ang yung inaway-away kami ng British na chief engineer. Pero hindi na sinabi na hindi ka pwede bumalik, pero ilipat ng principal, doon pa rin agency, ako nang umayaw. So, ganyan ang na yan. Pag hindi nyo kursunada yung agency, number 1, sa sahod, delay yung allotment, di tapusin ang kontrata, pag sunod na lipat ka na sa iba. Di ba? Ganyan lang. Wala man tayong mga seaman, contractual tayo. Hindi tayo hawak ng manning agency. Isang buwan lang, matapos yung kontrata mo, ka na kaagad. Ang labanan dyan, kailangan tapusin mo yung kontrata mo. Kung ayaw mo na, di, magpaalam. Huwag kayong aalis na isang agency na hindi kayo nagpaalam, bay. Paalam talaga. Kahit maliit man yung sahod, pangit man ang nila, magpaalam pa rin kayo. Bakit kaya? Kailangan magpaalam? Kasi tinanggap ka, nung nag-apply ka, tinanggap ka ng maayos, so pag alis mo, magpaalam ka rin ng maayos. Di ba? Pag character check niyan, bakit, saan ba galing? Diyan ba galing sa inyo? Di nagpaalam ka man maayos. Ayos yan dito. Bakit umalis? Kasi naliitan man sa sahod namin dito. Ganap man siya ng medyo malaki-laki kasi 3 pa lang asawa niyan. Hindi yung mag-aul sir ba, no? Hindi yung mag-aul. Wag. Kasama ko ganyan sir, hindi na mag-resign, mag-aul. Wag. Blacklist sila sir sa ibang kumpanya. Wag kayong wag kayong
gaano lang magsabi na, oh sir, ano ko, maghanap muna ako ng iba kasi alam mo naman, may ano ko sir, magkapos yung sahod ko na 1.8. Kasi meron akong pinapaaral sir, mga kapatid. O, ako rin yung breadwinner sir, tumutulong sa aking mama, papa. O, meron pa akong 2 single mom sir na pina-scholar. O, di ba? Ayos ba? Bye? Ha? Ilan yung scholar mo? Ilan? Wala? Papatay-patay. Kanya talaga. Ha? Basta ang labanan sa barko, performance, ugali. Number 1 mo, ugali, attitude ninyo. Ha? Performance, ano lang yan. Yung trabaho mo ba? Matutunan nyo na yan doon. Doon na kayo magiging, kumbaga, masa. Ha? Doon na kayo talagang, pagdating ang 10 years, pag-report niyo sa Good Choice, may sungay na ba? Kanina, Good Choice, sino to? May sungay man. Tagal na sa barko. Sumasagot na. Sumasagan niya naman mga seaman. Veterano na, pag after 4 months, gusto nang uuwi. Gusto ko nang uuwi, Pit. Bakit? Wala, ano na ko? Nainip na ako, nalungkot na. Mayroon ka ng pera. Yun lang, wala pa, hindi pa ako nakabayad ng utang. Mag-extend ka, buwang-buwang ka. Pagdating sa opisina, 1 month pa lang, gusto na naman sa sampa. Jesus, ano ba? Kaya kayo, new generation ng mga seaman, ito yung ma-advise ko sa inyo, talagang nyo talaga. Focus kung ano yung goal ninyo. Tiyaga lang. Ipon, tiyaga. 2 klase yung ipon ha, pira at saka kwento. Mamaya mag-ipon kayo ng kwento. Walang pera. Ha? Oo nga. Kasamahan ko dati, taga-Tacloban, Pit. Labas tayo. Doon ka na mag-ipon sa kabilang barko, buo pa yung kontrata natin doon. Sabi ko sa kanya, alalahanin mo ha, Saki, sa Karyas man yung nun. Wala tayong sariling barko, bay. Ay, maniwala ka, tara, labas tayo. Labas nga. After ilang years, pupasyal ako Lunita, mga 2009 siguro yun. Ganun no? Walang buhok. Kalbo man din dati. Parang kilala ko ito. Opo, sandal muna ako doon sa yung may mga bakal doon na yung koral. Isip-isip ko, saan ko pa ito nakasama taon na to? Ay, ito pala yung nagsabi sa akin na doon na mag-ipon sa kabilang barko. Sabi ko, kilala mo pa ako? Hindi na. Pagtanggal ko sa seed, ribbon. Parang kasama tayo dati Sabi ko, punta tayo doon sa may Jollibee. Diba, may Jollibee doon sa kanto? Kalaw. Kain tayo doon. Early tayo, magkwentuhan tayo doon. Kung ano nangyari? Akala ko ba doon tayo mag-ipon sa kabilang barko? Yun talagang bungat ko kaagad sa kanya. Akala ko ba doon tayo mag-ipon sa kabilang barko, buo pa yung kontrata. Lapit. 3 years na akong nag-apply. Wala nang tumatanggap sa akin kasi 50, na may edad niya? 52. 52, wala siyang US visa, wala bulk experience, bulyaso pa. Sabi ko, wala talaga, Pit. Parang na lang siya construction worker yung damit suot niya hindi na seaman ang dating Sabi ko, sige, kain ka ng 2 chicken joy dyan para wala. Anong mo ngayon? Wala na, hiwalay na kami ni Mrs. Iniwanan daw siya. Kasi, biron mo 3 years ka, may mga anak ka, iwanan ka talaga, wala kang padala-dala. Paano naman siya nakasurvive sa Manila? Anong ginawa niya? Mga kilala niya. Nagsyuta siya ng mag-barbecue hide yun sa Paco. Yung paggabi ba, nagtitinda siya ng barbecue. Mayroon siyang syuta doon na sinusyuta niya yung para alalay sa barbecue. Doon ang survival niya na Kaya masaklap ang Gamit niya pa niya pagkakawan niya. masaklap ang tawag nito. Niya yung napuntahan ba sa kanyang pagkasiman. Loko yun. Pag biyahe minsan sa Maynila, siya rin nagkwento. Biyahe silang Maynila, lumabas siya kasi wheeler man yun. Pasok siya sa beer house, English speaking. Pakilala na, Indonesian daw siya. Filipino, I'm Indonesian. Tinaga siya ng husto doon sa mga babae. Tinaga siya ng husto doon sa mga babae.
Ano daw siya doon sa, nag-take out siya ng babae dala sa hotel. Lasing naman siya, nalasing man siya, nakapagsalita siya ng Tagalog. Minura siya ng babae, walang hiya ka, English pa ako, Tagalog ka, ano ka pala, Pinoy ka pala. Pinahirapan mo pa akong English, Pilipino ka naman pala. Sige, pasok mo! Kaya yan talagang yan ang ninyo ba, yung ito kasing mga na-experience ko, mga kasamahan ko, mga niyan, ma-share ko sa inyo para at least kayo ba? Ma-aware kayo ba? Mamaya, balang araw, mabalitaan ko na lang after 20 years or 15 years, isang product ng Good Choice, wala nang bahay, nandun na sa lunita, gilid ng natutulog, nagkarton na lang. Na kayo, higa na kayo doon. May placard na, sir. May placard na ganon, please help me, si Parir, Donation justice. ini donation. $10 lang. Ay. Huwag kayong mag-jump ship ha, doon sa ibang bansa. Kasi doon, may na-meet ako doon sa nagbibinta ng card ba sa barko sa Brazil. Ha? Pilipino siya, taga Cebu. Parang mga 34 years na siya doon sa Brazil. Napa-inlove siya sa Braziliana. Dati kasi ang mga umaakyat pa sa barko. So napa-inlove siya doon. Nag-jump ship siya. Iniwanan niya yung barko. Sumama siya doon sa babae. After ilang years, iniwanan din siya ng babae. So, yung mapapilis niya, expire na lahat, hindi na siya umuwi. Ang ginawa niya, pag may barko na dadaong, susundo siya doon sa mga kababayan natin. Titinda siya ng phone card. Phone card ba? Tapos, dadalhin ka naman doon sa, itutur-tur ka naman niya. Siya yung tourist guide, kumbaga. Oh. Bahay kapon, pero gusto na siyang umuwi sa, Sabi ko, ilang years ka na ba dito, kabayan? 30 years na ako, kabayan. Sabi ko, saan ka? Sa Cebu? Wala na rin siyang contact sa pamilya niya, wala. So, very sad. Kaya huwag kayong magpa-jump ship, bay ha. Kahit anong gandang hiwa ng 3G position yan, huwag kayong magtalon-talon ha. Kahit walang bagasin. Wala talaga. Focus kayo sa plano ninyo, bay. Ha? Huwag kayong mag-jump ship. Kaya ito namang matagalan, bis. Pag masingle kayo dito sa ibang bansa, pwede kayo doon mag-asawa. Ha? Oo nga. Pag wala kayong asawa ba, pwede kayo mag-ano doon, ha? Pwede ako masawa ng apat word. Kung kaya ko word. Pwede. Civic, kaya, halimbawa, marami naman doon na mga edad na, mga 65, mga biyuda. Asawahin mo. Million. Oo. Yan, papakahirap ka ng welding, pasok-pasok pa. Ha? Diba? Barog pa. Hindi mo si Manay. Basta pag dumugo, karni yan, tay. Presko na. 60 million. Di ba? Ito si apelido mo? Mantilla. Mayroon pang isa natin, si IT. Si IT natin, mayroon ng asawa yun, di ba? Sino pa malanbis na iba? Si Ma'am, Eunice. Ma'am Eunice, wala mang problema. Single man yan. Palaban naman yan si Ma'am Eunice kay dako na gastos. Laban yun. Pag maulungkot, Ma'am Eunice, habang may buhay, may pag-asa. Di ba? Ganyan yan. Huwag yung sabihin, matanda na ako, hindi na ako maka-abroad. Ay, sus, wala yan. Wala yan. Walang walang makapigil sa... Huwag ninyo pansinin yung mag-discourage sa inyo ba? Ha? Ay, hindi ka na maka-abroad, matanda ka na, wala ka namang kaalam-alam sa niyan. Ha? Lahat na pagsisipag, niyo, may yan. Pag may tinanim kayo na maganda, mayroon kayong ma-harvest. Diba? Kita niyo yung nag-alisa natin kahapon. Oh. Ano yun yung single motor dyan na paikot-ikot dito sa syudad na Masada. O ngayon, na. Ingat kayo dyan, Alex, at saka si Jubert. Ha? So, tiyagain nyo talaga yung hirap doon sa abroad. Kasi ang kapalit dyan, dollar man. So, yung dollar ninyo, pagbutihin nyo rin kung saan ninyo i-invest ba? Ha? Lalo itong mga future. Kayo naman mga examine, huwag kayo magpagawa. Kaagad, paggawa ng malaking bahay, pagka-port engineer, paggawa ng bahay, paghambog, bahay ko, Jesus. Pag patayo kayo ng bahay, maliit lang bay. Ha? 2 kwarto lang, ayos na yan. Kasi yung bahay na yan, man yan, did investment man yan,
okay lang yan pag dito sa city kasi after ilang years, ibinta mo, maano yan. Pero pag doon sa mga liblib na lugar, hindi yan, patay na yan. Ha? Tsaka pag ano ka, mag-anak ka ng ano, ilan, pag nag-asawa yan, di naman titira yan dyan. Lilipat man yan. O sino, multo na lang titira doon sa bahay ninyo. Wala pang maglinis kasi malaki. Wala. Taka ka na lang, paggabi, biglang nag-ilaw na lang yung suga. Multo na pala yung nakatira sa kwarto. May nag-board na sir. Cupboards, may bahay ka na doon sa ano, wala pa. O, di. Tayuan mo yung papa mo. Yung wala pang bahay, number 1 talaga, bahay kaagad, ha? Bahala na hindi magandang, hindi malaki, basta ano lang, hindi maulanan ba? Hindi matuluan ba? Oh, ang unahin niyo kaagad, pag may ano na kayo, magtayo, bili kaagad ng lupa for investment ninyo na yan. Ha? Anong topic nila ngayon, Sir Christian? Yung ano, yung sa cast iron na mga welding, nakaano ha, na kayo ng idea? Cast iron? Ha? Cast iron, very important din ito. At saka yung mga aluminum. Ha? Let's say, ito yung ano, nag-crack. Ah, ito yung nag-crack. O housing ito sa motor. O anong ano yan, nag-crack. So anong ano dyan, ano ang technique ninyo? Pag kayo ito wewieldingin yan. Any idea? So, itong dulo, babarinahin nyo ng ilang millimeter. Halimbawa, mga 5 mm. Ito. Lagyan yung center punch. Ha? Panser, tapos babarinahin ninyo yan. Bakit kailangan barinahin yan? Para di tatakbo yung Okay. Para hindi siya mag-spread yung ano dito, crack. So pagkatapos yung ano niyan, i-grind niyan, ibibil ninyo yan. Ay, halimbawa, sir, 5 mm lang. Kahit 5 mm yan, i-grind mo pa rin, hukaan mo pa rin siya ng konti. Ha? Yan, ibibil mo ba? Ha? So anong next step ninyo? Kailangan itong ano nyo, malinis. Ha? Malinis. So ang i-welding ninyo na ano dyan, welding rod, nandoon sa chart. Kasi yung box ninyo, electrode box ninyo doon, maraming may mga chart doon kung para saan yung pundido, papundido. Nandyan yung mga pangalan ng electrodes. Nandyan sa ano natin, nandyan sa yung katalog natin dyan. So, yun yung electrode gagamitin mo. So, kailangan, malinis mo na yan. Malinis. Grind mo ng konti or i-cup brush mo, kailangan malinis. So, pagkatapos, ipipreheat mo, oxyacetylene. Preheat. Preheat mo yan, ganyan. Heating ba? Ilang degrees ba? So, nandyan din sa ating unitor book natin. So, ngayon, preheat mo na dito. Okay, welding ka na dyan. Hanggang 2 rod. Stop ka naman dyan. Dito ka na naman. Sa lubungan sila. Hanggang matapos mo ito pag-welding. Pwede ba basahin? Tubig? Hindi, bawal. So, ang gagawin nyo, takipan nyo ng fire blanket. Yung iba dyan, pag ano, may mabuhangin, ilulublob pa to sa buhangin. Para hindi siya bigla. Huwag nyo tutukan ng blower, ha? Huwag nyo basain. Ano yan? Masira na yan. Basag-basag na yan. So, kailangan, yung pagpalamig, alalay lang, dahan-dahan siyang ano, so takipan nyo ng fire blanket. Huwag magbadali. Okay? So, kailangan ipipreheat ninyo. Palawan, boy. Record ninyo yan, boy. Very important yan. Ni Fred. Diba? So, very important yan. Ang aluminum, ganun din. Aluminum. Bakit may mga aluminum? Kasi yung gangwi, itong gangwi natin sa barko, aluminum yan. Yung mga steps dyan, at saka yung ano niya. Sa gangwi ba? May tumawag sa akin, yung ano ko rin, tawag nito. Product doon sa kabilang school, pero hindi pa dito. Wala pa. Binigyan ko lang ng idea, pinatraining ko doon ng ang tawag nito, litmasin, tapos nagtawag sa akin. Paano daw paghinang ng gangwi kasi aluminum man yan. Hindi daw, ayaw daw dumikit. Sabi ko, ano mang klase welding rod mo ginamit daw? 6011, sir, nabuang na. Okay, so ito yung ng gangwi.
Ito siya, yung frame niya, nasiman niya ng forma, ganyan man yan, ha? Ganyan yan. Ito siya, aluminum ito, no? So may mga steps yan siya dyan, may mga steps ito dito na apakan ba, ha? Sa ano niya? Dyan. Aluminum yan. So, dito, isisecure man ng ano yan, naipit siya na ito na ano to, nasira ito, ha? Naputol itong ano na to. So ngayon, problema, weldingin niya. Hindi daw dumidikit. Sabi ko, hanapin mo ng ano dyan, welding rod na pang aluminum. Wala man. So anong ginawa? Anong gagawin? Ito man dito man na ano, sa gitna. Nag-crack man dito. Ha? Wala mang welding rod daw siya na pang aluminum. Ha? Sabi ko, mag-cutting siya ng plate. Ha? Mag-cutting siya ng plate. Okay, ganyan, lagyan na siya ng butas. Ha? So, ano mo kagad dito, ano mo dito, kumbaga itong ano mo diya, dito mo siya sa, ano, depende sa loob, sa loob mo, ano yan, yung plate, dito. Ibobolt mo, barinahin mo, isikla mo muna, saka mo siya, babarinahin, ibolted mo siya ngayon, for temporary, bolt mo siya ngayon, dalawang plate ka, dito kabilaan, mga 5 mm, para ano lang, magamit yung gangway. Hindi man kayo makababa kung walang gangway. Dalawang gangway sa barko port at saka starboard side. Kaliwa at kanan. Ngayon, kung pagdikit ka sa port side, port side yung ano mo, dikit, ay yung gangway pala sira. So, iba, kailangan, ano mo, starboard ang ano yan. Didikit. Ay ngayon, kung hindi pwede, obligado ka talaga na, ano mo yung ano. Kasi pagdating sa barko, o pagdating sa puerto, may mga inspection yan, inspector, madepisiency yung barko ninyo pag ano, hindi makaalis yan. Ha? Ganyan ang mga diskarte sa aluminum. Ngayon, pag ma-welding man naman, mayroon kang welding rod na aluminum, kailangan malinis din. Linisin mo rin ng maigi, tapos heating mo rin saglit. Heating mo lang manipis man, heating mo lang saglit, paano yung ganyan mo lang, wag mo ibabad kasi ano yan, lusaw man yan, aluminum. Okay, sa stainless naman, ma-welding man yan. So, i-welding din yun, ano ninyo, na welding rod, ano rin, yung stainless din. 308, 309, mayroong 2014-14, mayroon niya doon sa chart. Kasi sa workshop ninyo, welding workshop, mayroong ano doon, mayroong box ng mga ganyan siguro. Tapos mayroon din kayong chart doon sa ano, maliit na portable na ano na yun, cabinet. Andun yun din yung ano. What if sir, wala? So ano gagawin mo ngayon? Walang chart, walang ano dyan. So mayroon siyang unitor book. Mayroon tayo dyan, Sir Christian. Mayroon doon yung guide. Pag walang unitor book, doon kayo mayroong impa book, mayroon doon na mga ano na yan. Popong, mayroon ding ano doon, titingnan ninyo kung ano yung mga name ng welding rod. Pundido, pang pundido talaga, aluminum, stainless, mild steel. Ngayon, pag tanso, ay yung ano, yung brass. So, mayroon pa rin electrode pang brass. Pag hindi talaga makaya na, bibirahin nyo, pag manipis talaga, gas weld ninyo na yan. Gas welding, pag manipis na tanso ba? Plate, maninipis o copper tube. So, bibirahin nasin nyo ng gas welding. So, ang pangalan ng rod ninyo, AG45 at saka AG60. AG60. Yan yung ano ninyo, pang gas weld rod. Mayroon na siyang ano yan, coated na yan. Mag-ano kayo mas, kasi masakit sa ano yan. Masakit sa ilong. Okay. Dalawa lang yan, AG45 at saka AG60. Mayroon kasi mga conifer pipe, yung mga brass ba na dito kasi sa amin, ano yan, sa CHs namin, mainline namin, mga tanso na yan, mga ganyang kalaki na ano, pipe, tanso na yan. Minsan nagka-crack, nagluha-luha. So, pag ano na yan, igagas weld mo yan. Minsan tig. Titirahin mo ng tig. Eh kung wala kang knowledge sa tig, di gas weld. Basta pag nag-gas weld kayo, wag niyo itutok yung ano ninyo.
welding tape doon sa ano, i-slanting mo lang para yung apoy nakaano lang, ha? Kasi pag tinutok mo, mabubutas yan. Ha? Lalo na maliliit na copper tube, mga ganito lang maliit pa dito. Linyada sa mga pressure gauge. So, kailangan pa tapsing-tapsing lang ba? Sa Bisaya pa. Sa Tagalog pa. Ano ba yung Tagalog niyan? Importante. Oo. Pa, ano lang, daplis. Daplis lang ba, ha? Parang touch by touch. Oo. Dampit lang yan. Dampi sa syuta lang yan, bay. Dampi, bay. Sir, bibigyan na ba tayo dito, sir, ng ano, ng Copper tube? stainless, sir, na plate lang? Wala. Ano lang tayo? Yung mild steel. Bantay kayo pag nag-welding kayo pala ng stainless, kailangan yung clear glass na kaano. Kasi biglang pipitik yung slag, ha? Tatalsik yan, wag kayong kumpiyansa dyan kasi bigla. Hindi na kailangan tatanggalin mo yan, sipingin mo, biglang pipitik yung slag. Pitik ng Islam. Tatama ka yan. Wala, para kang, Kaya talaga always, yung nakakover yung ninyo. Welding ko sa barbecuehan ba? Oh. Pero meron akong welding. Kaya safety talaga, welder, ha? Mata, protection, number 1. Ha? Magaling ka nga mag-welding, wala ka namang kabilang mata. Ganun man. Wala na. Oh. Wala. Iwanan ka na ng girlfriend mo, asawa mo, bay. Yung bagong apelido mo, sino yun? Sino pangalan? Ay, yung isang mata ba? Wala. One eye, si One Eye. Oh. So mamayang hapon, anong topic mamayang hapon, Sir Christian, sa kanila? Ano, sir? Napanood ko nung sa engine, sir. Engine, Yung pag-linis ka, ano ba? Yung condenser ba? condenser, at saka yung mga Yung purifier, sir. purifier, at saka yung mga switches, ha? Switches, mainline ng mga yan. Kasi yung switches na yan, ha? Strainer, may strainer yan. Ha? Ingat kayo niyan. Pag wala kayong alam sa mga linyada, doon kayo kay si First Engineer Church. Kasi pwedeng lulubog yung barko na yan. Ha? Okay, ito yung wala na tayong pintel pin. Wait lang, may tumawag. Hello, morning. Yes, sir. Nanto? Yes, sir. Yes, sir. Ang kukuhanin mo. Visit na lang kayo, sir. Taga-Butuan kayo? Bayugan. Visit na lang kayo, sir, sa kwan, sir. Kaya may klase pa ko, sir. Or PM na lang sa Facebook na to. Thank you, sir. Visit lang yan. Thank you. Okay. So, yan ang tawag nito. Saan yung switches? Mainline. Ibig sabihin, kaya may mga pipes siya, halimbawa, ito yung ninyo, ito yung valve, So, na yan, sa mainline ninyo na yan, ito yung switches line, So, mayroon yan siyang itong tinatawag na switches, Minsan mayroong drain dito sa gilid, drain plug. So, papasok. Ito, mayroon siyang strainer dito, sa loob. Strainer, butas-butas yan na stainless. Ito naman, may cover yan dyan, Bolted yan. Nakabolt ito dito. So, mayroon siyang handle dyan. Mabigat itong na to, Mabigat itong niyan, switches, So, out na yan dyan. Okay? Zero dito yung in. So, kailangan isarado nyo muna yung valvula ito. I-close nyo muna yan.
So ito, pag bukas nito, yung karamihan na bolt nito is M20. So yung spanner niyan is ilan? 30. Or minsan na 32. Yung ano, depende sa size ng itong bolt nito Ito, luwagan nyo muna yung bolt dyan. Huwag nyo magtanggal na agad na ano na yan. Islack nyo muna. Naka-close na muna ito Islack nyo muna yung bolt dyan. Pag ibig sabihin, mayroon mang siyang ano dito. Mayroon siyang, anong tawag nito? Yung breather. May valve yan dyan. Pag open mo yan, bago kayo magbukas, open nyo muna itong ano dito. Parang ano niya, kung may pressure pa ba Ngayon, wala na. Sarado na yung ano, wala na siyang tubig lumalabas. So, saka kayo magtanggal ng ano, mag-open ng mga bolt. Pero wag niyong tanggalin yun. Islack niyo lang nut. Pukpukin niyo ng martilyo. Kung may lumalabas dito na tubig, malakas pa rin kahit nakasarado na. So, ibig sabihin, may leak ito. So, hindi kayo pwede mag-cleaning dito sa CHS strainer. Kailangan talaga walang tubig. Kasi pag nagkamali kayo dito, pwede kayo lulubog yung barko. Hindi nyo na maagapan yan na ano na yan. Lakas yan, pressure. Laking pipe niyan. Mayroong yung sa mainline mga CHS, mga ano yan, mga 24 inches. Or 12 inches, pinaka ano na yan 12 inches na pipe ba? Malaki. Malaki yung ano nito. Makapasok ka sa ilalim kasi iskripin mo yung ano. Brass man tong ano na to. Conifer pipe. Tanso ba? So mayroon pa rin siyang mga sisi na dumidikit sa ano. Mga particles doon na ano. Iskripin mo yan na scraper dito. Dito, papasukin mo itong ano na to. Dito, Dito, tatanggalin niyang ano na yan. Pag marami na masyadong ano yan. Kasi liliit man yung butas ng pipe. So, yung pressure ng ano niyan, cooling mo sa ano, ay itong mainline kasi sa CHS, mayroong sa generator na ka-attach, press water evaporator, boiler, marami yan. Kaya ano to, hindi lang ano yan, hindi basta-basta, wag kayo basta-basta mag-backlash. Pag sinabi, linis, double check mo talaga na ano. Ito, chichinblockin mo man to kasi mabigat man yan. Mabigat yan. Takip pa, cover. Pasok yan sir ng mga ano. Ito, lilinisin mo. Pag ano yan, papasukin mo rin ito dito. Tanggalin mo yung strainer. Scrapin mo yung sisi, high pressure mo yan para matanggal talaga yung ano yan, steel brass. Kiskisin mo yan. So dito naman sa loob niya, sa kissing, minsan, maraming basura dito. Minsan naman yung dilis, bulinaw ba? Nagtaka kami, daming kinilaw. Pero doon kami sa South America, saan ba kami? Argentina ba yun? Kami? Argentina o Peru. Ang lalaki ng mga jellyfish. Yung yung salabay, sa Bisaya pa, dito. Yung isang strainer, dalawang piraso lang. Karga isang balde, lalaki ng mga salabay ba kung tawagon sa jellyfish. Bukya, mga kuan. Hirap panay mamaya, barado na naman, sus. Wala bang filter yan sa intake sir? Wala, ito nga, yung dito. Sa intake? Nito? Wala dito. Kasi dito overboard na yan, siding na yan sa barko na yan. Ngayon, halimbawa, itong line na nito, nabutas ito, halimbawa, example, hindi na sa ibang linyada, sa mga overboard na nabutas dito ngayon, tumatagas. Paano nyo gagawin? May leaking ito dito, pipe. Seawater man yan. Ito yung wall ng barko, dito. Ano sir? Hindi pa nakarating sa kwan. May gargada yan sir. Pag napasa Hindi, may yan, tubig. Nandito yung tubig Nandito pa tubig, nandito pa yung na yan. Butas man to bay. Leaking. Mag-impake na kagad kayo, langoy na. Yung parang piston sir na Yung parang epoxy pa yung light. Bulkasil? Hindi sir.
May dalas pa niyan eh. May ano yan, no? May special na ano dito. Para sa emergency. Yung parang kulay gray yung kulay, sir. Cordobon? Lagyan ng goma. Hmm? Ano pa? Yung ano, yung kulay gray yun. Parang face. Devcon? Iping. Anong gagawin? Ini idea, oy, makinig kayo kasi ano to ha? Hindi kayo, pag napitir kayo, talaga experience nito. Ha? Sa ma-experience nyo, mga 10 years na nga nasampan nyo, baka maka-experience na kayo 2 beses nito. Hindi mo madipon. Hindi rin maanuhan ng hindi rin matalian ng bicycle tube. Kasi mayroon kayong interior doon sa mga bisikleta, pang emergency. 30 ka na, sir. Hindi pa pwede pabayaan mo lang na yan, tagas, malakas ang tagas. Buwan ay alarma yung build wheel mo, umaapaw yan. Anong gagawin? Clamp. Pag hindi madala ng clamp, let's see, clamp, ano pa rin, yung may tagas pa rin, na ano mo lang yung tagas niya, pero hindi talaga siya. Nandyan pa rin, tagas pa rin. Langoy na birds? Ini idea? Okay, wala. Ganito. Lista ninyo, bay. So, may container tayo, di ba? Container 20 liters. Container. So, ito ngayon, ano mo yan siya, bay? Tanggalin mo ito dito. Ito. Isalpak mo dito, talian mo na siya ng wire, isabit dito, buhusan na yan siminto, sabay na tong valve. Buhusan ng siminto yan. Simintuhin na yan. Buhusan ng siminto. Hindi mo pwede repairin to kasi ano man dito. Dagat naman. Ano yan. So, buhusan ng siminto. Paano, sir? Tulo lang ba, sir? O... Tulo. Tulo ba? Tagas leaking dito. Pero kailangan maano siya. Goma, sir. Tapos putangan ka. Goma ba? Bicycle tube. Bawa, ano pa rin, tagas pa rin kasi nandito siya sa may plants gilid talaga. Hindi mo maano yan ng kuhan. Kaya ganito, buhusan nyo ng siminto yan. Simintuhin ito, guys. Ngayon, dito naman, halimbawa, yung leak. Dito naman yung leak. Dito nang leak. So, anong dyan? Hindi man pwede, hindi man pwede tatanggalin ito kasi linyada sa, main line sa switches, sa cooling ng makina lahat doon. So, anong gagawin to? Dito, lakas ng yan. Sirit man. Ano, sir? Yung parang dalawang lock, sir. Siklam? Yung parang pang-pipe. Yubol ba yan? Tapos, plate sheet, sir. Plate, tapos ano ilagay mo? Gasket. Paint gasket. So pag halimbawa na na yan, so magawa kayo ng niyan, ganyan, mag-cutting kayo ng plate. Ganyan ba, tapos may yan dyan, May bolt. Dalawa yan, gawin yung clamp, I-bolt ninyo yan, I-bolt nyo to dito, i-bolt, tapos itong na yan, So dito, lagyan nyo ng rubber, Pag malaking yan, pluggan nyo muna ng kahoy. Saksakan. Tapos talian ninyo ng bicycle tube or yung na yan, sakan ninyo birahin ng clamp. Pag hindi talaga siya makuhan. Okay? Malaki, ganyan kalaki yung butas, sir. Ganyan. Ganyan, manipis man. Pag mo, biglang na to, ganyan kalaki. Dito ay malaking pipe, mga 12 inches. So, ano gagawin? Wala rato lang sa dong. Ang shower na, electrician, first engineer, wala na, hilamos na, kaligo-ligo na. Anong gagawin? Number 1, first remedy. So, number 1, itong akin na chinilas mo, So, itong chinilas, ganyan mo na yan sa niyan. Saka birahin mo siya ng bicycle tube yan. Diba? Guma. Para ma-minimize lang yung leak. And then, doon ka na sa workshop, kung mayroong spare nito na pipe, magpabricate ka na kaagad, Sukatin mo na yun, kagaya kay Kuya Koy ba na talagang ginawa na doon kaagad. Pag tanggal nito, diretso na kaagad salpak.
Sarang. Ha? Isa lang ba sir yung pipe niya sir ng Oh, yung main line. main line sir? Main ano niyan. Oh. Pati yung sa ano sir? Kabilaan yan, dalawa, port at starboard. Yan lang, sir, kasi pagpasok niya. Ay kung yung isang valve, sira yung valvula na yun doon. Tapos yung kabila ang hindi sira, pero doon man ang nag-leak. So, sarado mo muna siya or ano niyan. Sarado niyo talaga, always close the valve para maiwasan yung leak. Check niyo muna talaga ang valve bago kayo magkuhan. Bago kayo anong tawag niyan? Bago kayo mag-open ng plants or disconnect ng pipe. Ha? Always close the valve. Kung ngayon, hindi nyo alam yung linyada, ano kayo sa engineer? Magtanong ba ha? Hindi yung, hindi lang yung, hala, bira-bira kayo, iba pala yung nabaklas mo. Nako, patay tayo dyan. Ano gamit niyo sir pag mag-check kayo ng leakage sir? Ha? Air pressure? Hindi, tichik yan, ano mo yan, visual mo lang yan, titingnan mo kung may leak mga dyan, kaya may flashlight kayo bawat isa sa engine room. Kaya bago kayo magpasok sa workshop, maalas 8, pag 7:30, mag-ikot ka na sa buong engine room. Ikot ka na, para ka na rin engineer. Oh. Chichik mo yung may mga leak, yung may mga flooring dyan na tinanggal yung checkered plate dahil linis sa ilalim tapos hindi na binalik. Bago kayo magtanggal ng mga plates, kailangan lagyan nyo ng cordon tape, yung dilaw at saka o red. Ha? Cushion tape ba? Para walang malaglag. Ayos ba, birds? Ay, ano? Bake? So, yan mga tips ko sa inyo, bay. Baka sabihin, wala man turo sa amin si sir. Lugi kami doon. O, ngayon, mayroon na kayong idea, bay, di ba? Yung pag malakas talaga na yung tubig, hindi na makontrol. Ha? So, ano yan? Pump out yan. Tuloy-tuloy yung pump out ng bilge wheel. Ha? Pag hindi na talaga, ayan. Goodbye, Philippines. Sino nagpa-shout out, Mr. Kwan? Watching ratanan. So yan ang ano ko sa inyo ba? Kaya ang Peter sa barko hindi basta-basta. Na? Magkuano talaga kayo, mag-ikot kayo kung saan yung bulok na pipe, sukatan mo na kaagad yan. Pag wala, mag-request ka na kaagad. Mamaya, hindi na abutan ng 10 months yan. Sabog na yan. Di ikaw rin mahirapan pag wala kang pipe. Kaya kayo may requisition, mga consumables, materials. Welding rod, pipes, steel plates, fittings, bolts. Sa fittings, marami ha. May mga compressed fittings. Pipe symbols. Nuts. Oh. Sa pipe, barko, mayroong color coding. Anong red? Ano yan? Fuel. O, diba? Anong blue? Seawater. Hindi, fresh water yan. O, ang green, yung seawater. Yung dilaw, yellow is mga lube oil, lubricant, ha? Pag black heavy. O. So, yan ang ano ninyo. Color coding sa pipe. Pagdating sa Puerto, bay, suot ng babae, color coding man. Ha? Impas bay si Washington, lupad. Wala si Washington bay. Pag nabigasyon sa Puerto, nagsigig tanaw sa Port Hall. Lingo-lingo, $200 nilupad. Walang hangyo-hangyo. Siman, hambog kay Dodong, nakainom na, Isus. Pag dalawa-dalawa, parang si George Reagan. Di ba sir, pag sa boiler sir, dalawang klase ng boiler. Oh, mayroong isa. Fire boiler tsaka... Dalawa, mayroon. Lalo na pag nasa tanker kayo, sus, ang init sa engine room kasi may boiler. Kamusta naman sir yung Boiler room. evaporator niyo sir? Ayos mo sa amin. Ito, wala. Bago, ano yan? Ha? Malalaking ano dyan, yung mga fresh water evaporator. Maglinis din ka ng mga condenser tube. Ngayon, minsan na ma-experience nyo, yung condenser tube, ano kasi yan, tube na yan, ano yan, yung tanso yan. So may butas yan minsan, kaya magtuturno kayo ng pang-plug ninyo. Dito na magamit ninyo yung computation ninyo yan. Yan. Ha? Tanso yan. So yan, magamit nyo kung paano kayo magkuha ng tapered. Ha? Small diameter, ito big diameter. So may formula yan, ha?
Big diameter minus small divide by length na yan. Bahala na kayo mag-solve. Trigonometric. Conversion to inverse to degrees. Pero pag wala, hindi ka marunong, anong gagawin mo? So manumanuhin mo na ngayon doon sa litmasin. Ano mo muna yan, dahan-dahan mo pakain. Diba? Tapered mo, ano mo na yung degrees. Yung 12 bit mo. Kung ilang degrees yan. 5 degrees ba yan? 7 degrees ba yan? Dahan-dahan lang. Kasi yung butas, ito, yung butas ng tube na yan, dito mo i-plug ito. Kailangan mga ganyan yan. Naka-ano yan, baon. Plug mo yan doon. Pukpukin mo ng ano yan. Anong tawag nyo? I-blind mo ba? I-condemn yung tube na isang butas. Ayaw niyo siya muna. Tinatanong niya ako, sir, bakit hindi daw ako nagmarin? Ay pumayag ng tatay ko. Ako na lang gumawa ng paraan para maging credits yung ano ko. Ma-credits yung... Kasi pag magtrabaho ka ng mechanical engineer, sasahuran ka lang ng 30 mil. Yung mga, kasama, yung mga classmate ko, sir, mga sweldo nila, hindi tumataas ng benching ko. Wala. Ngayon, stepping stone mo, mag-fitter ka, maka-onboard ka dalawa, mag-aral ka kagad, online, enroll ka kagad. Bas pag naka-onboard talaga, sir, pwede na. Hindi kasi sila nagbibigay ng online class, sir, pag hindi ka naka-onboard. Onboard. Onboard ka ngayon, aral ka ng marine. Ma-credit man yung iba mong course, subject. Kung anong school ka nag-time, may issue ka niya. Dalawa to, maganda to. Dalawa, chief engineer. Mayroon tayong ano dito Pwede ka na makita. Yung si taga Capiz ba? Taga saan ba yun na mechanical engineer at saka marine engineer? Si ano pangalan nun? Capiz, no? Doon sa mga, Sino ba nasa barko na ngayon? 3 years Peter. Marine engineer na mechanical engineer pa. Di yung kurso niya, mechanical at saka marine. Kumuha siya ng mechanical una, pagkatapos kumuha naman ng marine. Dual siya. Sino pangalan nun? Nasa barko na ngayon. Pero malaki lang advantage mo pag mechanical ka kasi heavy yung... Marami ka namang alam pag mechanical kasi makombine mo marine at wala, sisiw lang sa iyan, bay. Reporting. Tagoy-tagoy mga trouble ay sisiw lang. Pero kailangan mag-research. Hindi pwede sa barko yung mag-ano kayo, relax. Mag-graduate na 4 years. Mangarap talaga kayo. Anong balita? Bakit gumaganon? Ang ulo mo daw yung... Gwapo ba? Ano na? Mayroong ano na? Coffee break? Ano na ba? Uy! Okay. So, early lunch kayo. Tapos mamaya, Sir Christian, meron tayong importante na subject. Discuss, Okay? Tapos, gawa na kagad, resume. Huwag niyo antayin yung kagaya doon sa 3 itlog. Kung kailan paalis na Ay. Kailan na may impake na may plane ticket na saka pa magawa ng resume. Mayroon talagang isa. Nanoon na sa Maynila, wala pa rin resume. Patay. Di ba?